Si Richard ng Manila is on the other line. Hello, Richard. Hello, Papa Jack. Ay, kumusta ka na? Okay naman po. Yeah. May radyong bukas? Wala po. Zipper, meron? Wala po. Richard, lang taon ka na? 26 po. 26, saan? Taga Manila. Saan sa Manila? Sa may Espanya po. Espanya. Saan sa Espanya? Sa may Sampaloc. Sampaloc, sa Earnshaw? Malayo po. Malayo, Sampaloc. Sa kanto Malapit po sa... Sa kanto ng Mercury Drug. Medyo malapit po. Pasantol side. Ah, Pasantol? Apo. Saan ba ang Santol? Malapit sa Ipil-Ipil ba yun? Santol. Lalagpas ka ng Blooming Tree? Apo. Pagaling ka na Quiapo? Apo. Lalagpas ka ng Bulaluhan na sa Espanya? Apo. Lalagpas pa? Apo. Welcome Rotonda? Apo, doon nga po. Ah, doon na? Apo. Sa may UDMC? Apo. Sa may Binalot, sa loob? Apo. Ba yan? Sa may Ramirez, malapit? Apo, malapit. Oh. May gumagawa ng cover dyan, di ba, sa kanto ng Ramirez? Meron nga po. Meron, di ba? Tindahan, nagbibenta ng soft drinks. Apo. Ano ba yan? Pangalang Cabrera, pinyo din ng mga yan eh. Wala nga lang biro. Ano ba? Anong ginagawa sa boy ni Richard? Ito po, nasa bahay po ngayon. Ah, okay. Hindi, ano, nagtatrabaho ka ba? Apo, nagtatrabaho. Anong trabaho mo? Sa BPO po. BTO. Wala kang pasok ngayon? Wala po. Ah, wala. Bakit? Tinanggal ka na, ano? Naka-sick leave po. Ah, naka-sick leave. Tapos tawag ka dito. Talaga? Anong sakit mo? Nagdahilan lang po ako pero tinamad lang talaga ako. Ayan na, ako nakikinig po yung TL nito, ha? Nagdahilan lang, ho. At least malinaw natin narinig, mga kaibigan. Wala po siyang sakit. Anong consequences pag ganyan? Halimbawa? Kasi po, depende po kasi sa... Hindi naman po kasi kailangan ng medical certificate. Kailangan lang magaling ka magsinungaling. Ganun na, parang ganun. You are exploiting the system. Ano po? You are exploiting the system. Parang ganun na po. Bahala ka dyan, sige. Huwag niyo kurutin! Ano na? Yung batang yung gawa ng lollipops! Ay, sorry, Papa Jack. Ano ginagawa niyo sa bata? Umiyak. Alam ko, umiyak, naririnig ko. Bakit niyo pinapaiyak? Hello? Kaya tumahimik na, Papa Jack. Sino yung bata, anak mo? Opo. Asan asawa mo? Nandito po, kasama ko. Problema kayo? Family problem po eh. Yung parents ko po. Bakit? Yun po kasi yung i-consult ko sa inyo ngayon, Papa Jack. Sige, kwento mo. Baka sakali matulungan kita or gumulo lalo yan. Kasi po, Papa Jack, dati po, siguro po mga year 2014, si Mama at si Daddy, although dati pa, mga bata pa kami, medyo malabo talaga yung pagsasama nila. Tapos, nung year 2014, bumukod na kasi ako sa kanila, kasama ko yung girlfriend ko. Ilan taong ka na bumukod? 21? Turning 22? Mga ganun na nga po. Nag-solo na po ako nun. Nag-live-in po kami ng girlfriend. Nag-solo ka na? Apo. Bakit yung piso nag-solo number? Sa banyo lang nagpunta. Nag-solo naglaba na ba? Bakit ba? Dumi ng utak ko ng resap talaga kahit kailan. Tapos po, ito pong si Daddy, yung mga year 2014, tinext ako, sinabi sa akin na hiwalay na po sila ni Mama. Okay. Kasi nahuli nga daw po si Mama. Kasi po, may tindahan po kami sa sari-sari store. Tapos, yung meron siyang nakilala, si Mama, na bumibili sa tindahan, nakatira lang sa pangalawang kanto. Mga ganon. Seaman daw po yata or nagtatrabaho sa Saudi, ganon. Seaman, parang weird. Seaman sa Saudi. Di siya ito yun. It's either which po, Papa Okay, Jack. either Tapos, which. Okay yan. Ayun po, yung hindi alam ni Daddy na may cellphone si Mama kasi pinagbabawalan ni Daddy si Mama. Bakit nang bawal? Mahigpit Daddy mo?
Ganun na nga ba? Kaya siguro, nanay mo na-excite masyado gamitin, hanap ka text. Opo, kasi po, previous nun, nahulin nga na may ka-text na si mama. Okay. So may pananggagalingan yung pagbawal. Opo, kasi po dati po pwede. Yung panload po ng cellphone, di ba po nagpapaload sa Sari-Sari Store? Ginagamit din ni mama yung dati na way para makapag-communicate sa ka-text nga, which is nahuli siya ni daddy. Tapos nung nagkaroon po siya ng sariling cellphone, nahuli po siya na may ka-text. Tapos, kaya naman pala, kahit ako magbabawalan ko yan eh. Oo nga po. Tapos po, yung sinasabi ko po sa inyo, noong 2014, nahuli po si mama na may ka-text huli. While nasa banyo si daddy, tapos parang nagpaabot lang po ng tuwalya or ng brief si daddy. Tapos parang si mama, nasa drawer yung phone niya. Tapos parang nagmamadali, parang nataranta bigla. Tapos si daddy na curious. Ano kaya yung tinatago niya doon sa drawer? So, nahuli na po na meron phone si daddy. Tapos Sino may phone? Si mama po. Okay. Tapos po, nung nahuli, pinapaamin ni daddy si mama. Sino yung ka-text mo ganyan? Tagasan yan. Tapos pinagmumura ni daddy yung ka-text ni mama gamit yung cellphone ni mama. Tapos po, pinalayas po ni daddy si mama. Tapos, kwento sa akin lahat ni daddy ko anong ginawa ni mama. Tapos si mama, nagso-sorry. Gustong bumalik. Tapos, ilang na magkakapatid? 3 po. Okay. Ayun po. Tapos, sabi ni mama, sige, lalayas na ako. Total, malalaki na yung mga anak ko. Tapos, bahala ka dyan. Ikaw na mag-isa magtinda sa tindahan. Sabi nino? Ni mama. Tapos, bumalik si mama sa kanila sa Project 8. Wala pong kuryente doon. Si mama po kasi, hindi naman po siya illiterate. Mga at least grade 6 po yata yung tinapos niya. Okay. Tapos, nakilala po siya ni daddy dati sa club. Okay. Opo. Tapos, ang ilang kayo magkakapatid, by the way, ulitin ko lang. Sorry. 3 po kami magkakapatid. Ikaw yung panganay? Tama po. Okay. Alright. Tapos, si mama nag-apply po ng trabaho sa laundry, tapos hindi nga po nakayanan. Tapos wala pong kuryente dun sa kanila. Sabi ni mama, balik ako dyan, hindi ko na uulitin. Tapos, pinaamin ni daddy. Sabi, aminin mo muna, may nangyari ba sa inyo? Gumanon po siya, si daddy. Tapos, hindi umaamin si mama. Tapos, sabi ni daddy, pababalikin kita, umamin ka kung may nangyari sa inyo ng lalaki. Tapos, umamin siya. Galit na galit si daddy. Sabi, iniiputan mo ako, nakatira ka sa akin. Nakatira ka dito, pinapakain kita. Tapos, lolokohin mo ako. Ganun po yung sinabi. So, ayun na nga po, Papa Jack, the end of the day, nagkabalikan sila. Okay. Tapos po, ngayon lang po, pwede ko pong ikwento yung ngayon, Papa Jack, yung recent. Dapat nga, inuna mo yan. Sige. Apo, ito na po. Sige. Nakatira lang po kami doon sa tindahan namin, mga 3 kanto. Okay. Yung mama ko po yung nag-aalaga ng anak ko. Dati pa, wala pa po akong anak. Ngayon, may anak na po ako. Okay. Tapos, may utang na loob po kami kasi po, nagkatrabaho kami parehas. Yung nanay ko po nag-aalaga ng anak ko. Tapos, bawal pa rin gumamit si mama ng phone until now. Okay. Tapos po, nagpaturo si mama sa asawa ko kung paano gumamit ng Facebook. Tapos po, tinuruan ng asawa ko out of curiosity, parang Facebook lang naman eh. Tapos, lihim kay daddy, nakatago uli sa Ano drawer. work ng daddy mo ulit? Sa Sari-Sari Store po. Kumbaga yun yung kabuhayan talaga. Opo, salitan po silang bantay doon. Kasi po yung 2 kong kapatid, hindi po nagbabantay. Ano? Although malaki na po yun. Nagdodota lang? Loko yan Hindi naman po. Parehas po kasing accountancy. Tapos, hindi lang po hindi pala loko yan. nagbabantay. Hindi pala loko yan eh. Binawi ko naman. Sa PUP po yung isa, Papa Jack. PUP? Apo, Hindi third loko year na yan. po yata. PUP yan eh. Kala matter ko yan. Hindi kami loko doon. Tuloy mo na. Papa Jack. Tapos, ayun po, meron na pong Facebook si mama, marunong na mag-chat. Tapos may nag-add po kay mama ang pangalan.
Ops, huwag mo sabihin. We don't need to say that, alright? Bayani po yun, Papa Jack. Okay. Hindi mo na kailangan sabihin. Okay po. Tapos may nag-add po kay Mama. Tapos yung profile picture nga, Bayani, sila po na po. Tapos po, alam po ng asawa ko yung password ng Facebook ni Mama. Tapos parang medyo nagiging parang below the belt na po yung conversation nila nung sinasabi ko sa inyo. Na may I love you na, I miss you. Tapos mag-hotel tayo, ganyan. Which is nalaman ko lang po ngayong gabi. Ang kanina lang? Kanina ko lang po nalaman kasi po, sinabi na po sa akin ng asawa ko na nagpatulong sa kanya si Mama na gumawa ng Facebook. Tapos po, blinak niya po kasi si Daddy. Nagpatulong po siyang mag-block. Blinak niya po yung Facebook account ng Daddy ko. So para po, at any point, hindi po makita ng Daddy ko yung Facebook account ni Mama sa mga common friends. Tapos po, yung name po ng mama ko, iba rin po. Iba rin? Opo. Kumbaga kung ang pangalan nanay mo, Evelyn, ang nakalagay doon na pangalan, mga Rodrigo, ganon. Parang ganon na po. Malayo, no? Opo. Tapos, ito na, Papa Jack. Kanina po, na-curious lang po ako. Tinanong ko po yung asawa ko kung alam niya po yung password. Tapos, dati, yung username sa Facebook, cellphone number, ngayon po na iba, naging pangalan na. Ayun na. So, hindi na po namin alam yung username. Improvement. Apo, tinignan ko po dun sa profile na, tapos ayun po yung trinay ko. Pumasok po, tapos nakita ko na po yung mga conversation ngayon, Papa Jack. Nasa akin po. So, ang tanong ko po sa inyo, Papa Jack, kung kailangan ko po bang sabihin sa tatay ko, kasi nasasaktan po ako na ginagawa niya po uli yun sa daddy ko. Alright, may tanong muna ako sa'yo. Opo. How is your relationship with your mom? Curious lang ako. Kasi, naiintindihan ko, Richard, na may nagawang mali nanay mo. At kung tama yung nakita mo kanina, may nagagawa siyang mali. Alright? Opo. There's no way around that. Kaya lang, dun sa kwento mo kasi, you are telling me a story and your mom is the subject and you are telling me the story as if your mom is not really, di ba, a mother to you. Parang third person to. Parang an outsider. Ganun may kwento. So, gusto ko malaman, how is your relationship with your mom? Papa Jack, to be honest, casual lang ako sa kanya. Hindi casual sa nanay? Opo, hindi po kasi kami ganun ka-close ng mama ko. Yung, let's say mother ko siya, dinadala ko doon everyday yung... Well, let's not say that she's your mom. She is really your mom. Opo. Wag tayong kunyari siya nanay mo. Brad, nanay mo talaga yun. Ano ka ba? Opo. Ayun po, yung sa madaling salita po, hindi po kami ganun ka-close. Okay. Opo. Tapos ano po, Papa Jack, yung para bigyan po ng lalim yung sinabi kong hindi po kami ganun ka-close. Hindi po kami nag-iakap, ganun din naman po kami ni Daddy. Well, siguro hindi lang kayo showy, pero marami naman pamilya na hindi showy, di ba? Pero makikita mo na yung love, di ba, between all the members of the family ay kumbaga can be felt, diba, in the air. Pero parang sa inyo, parang hindi. Opo. Yun ang nakakabahala dito. And your question to me is, do you need to tell your dad? Tama? Opo, kasi... Okay. Alam mo, nangyari na yan, nalaman ng dad mo, yung ginawa ng nanay mo. Tama? Opo. You know exactly what's going to happen. Right? Opo. Alright. Richard, you are asking me, you're asking advice from me. Sa problema, ang hirap kasi nitong bigyan ng payo kasi nanay ang sangkot. But nonetheless, may ginawa siyang mali. But let me just go ahead and tell you or suggest to you a different approach. Richard? Apo. Siguro before telling your dad, talk to your mom bilang anak. Okay. I'm sure there is a reason. It will never come to a point na yung ginagawa niya will be tama. Hindi magiging tama yan. Whatever we do. Opo. Alright? Whatever we do, what is wrong is wrong. Okay?
Okay po. But maybe we can actually, or you can actually learn something from her. Bakit niya ginagawa? I think it's a better way to approach things. Talk to your mom. Kasi parang pakiramdam ko, brad, don't get me wrong, ha? Kasi tinanong kita, kamusta ang relasyon yung magnanay? Kasi kung kayong magnanay, hindi kayo gaanong nag-uusap, at yung mga kapatid mo, as yung panganay ka, ganun din mo sa mga kapatid mo, hindi nagbabantay tindahan, hindi tumutulong, so I am assuming na ganun din, alok din sa nanay mo, tama? Parang gano'n na... Okay, and your dad, di ba, may record na, but even before the record, kumbaga, may bahay na kasi tiwala, hindi rin sila gaano nag-uusap. Kasi tarnished yung yung tiwala sa bawat isa, tama? Especially yung trust ng tatay mo sa nanay mo, tama? Tama po. Sino kausapin ng nanay mo? Yung mga katulong po na bumibili sa amin. That's the point. Yun po. She's got nobody, a family member to talk to. Hindi kaya she's longing for someone to talk to. I'm just saying, it will never justify kung ano man yung ginawa niyang mali. It will never justify na mahalay siya makipag-usap sa kachat niya. That, di ba, yung kachat niya, di ba, in a way, excited sila to talk about yung mga naughty stuff. Hindi magiging tama yung kahit anong gawin natin. I'm not trying to reason out on behalf of your mom. I will not lawyer your mom, alright? Okay. But my point is, maybe, kasi if we do not address why she's doing this, Brad, malaman man ito ng tatay mo, mag-away man sila, mabisto man ng nanay mo, kung yung dahilan niya, hopefully, sana may paintindi niya sa'yo. Ay nandun pa rin. She will keep on doing the same thing, diba? Over and over again. Apo. Well, this is short of saying, magpakaanak ka sa nanay mo ngayon, Richard. Apo. Talk to your mom. Ask your mom. As a son, di ba, what can you do to help her out? As a son, what can you contribute for her to do this again? As a son, what can you do? Di ba? To instead of your mom looking for a companion online and through text, baka may tulong ka. Alam mo bakit ganyan din payo ko sa'yo? Kasi kanina, you told me a part of the story. You said, nung umalis sa nanay mo, di ba, she lived the life na mag-isa. Tama? Apo. At hindi niya kinaya. So, nagmakaawa siya sa tatay mo na bumalik. Tama? Correct po. Alright. Your story sa part na yan, dumaan kasi yung part na yan sa kwento mo. Pero alam mo ang naramdaman ko, none of you, sa inyo tatlong magkakapatid, went to the rescue para sa nanay niyo. Look, Richard, iba yung pagiging asawa niya sa tatay niyo, iba yung pagiging anak mo sa nanay mo. Apo. You did not go to her, di ba? To rescue her, para tanungin siya. You allowed your mom to live a life na parang ibang tao siya. Inalaw niyo siya mabuhay na parang wala na. Nagkamali ka, edi go ahead. Suffer the consequences. Brad, that's your mom. Apo. If she was able to hurt your dad, di ba? It doesn't change the fact that you are the son. And she's your mom. Apo. Papa Jack, kung nakipag-usap po ako sa kanya, what's the next after that? Paano ko po kung... Let's not assume. Kasi, I cannot tell you kung ano, kasi depende ka naman pag-uusapan ninyo. You know what, Richard, umasa ko na there is a lot of things that your mom would love to tell you as a mother to you. Or maybe she never had the chance to tell you. I don't know. But be a son to her. Allow your mom to be a mother to you. Before telling your dad, go ahead, ask your mom. Sige. For example, Richard, nalaman to ng tatay mo. Right? Apo. Tapos, huwag naman sana. I hope there's a way around it. Pero ano ba palayasin niya ulit? What will happen to her? She will be on her own without any son or daughter going after her and rescuing her? Hindi naman natapos yung pagkikinaan niya dahil hindi siya naging mabuting asawa eh. Okay, ba yun eh? Papa Jack, kasi po, lagi po kasing sinasabi ni Mama na gusto nga na pong lumayas. Tapos, yung part ng message kanina po na nabasa ko,
nasa abroad po yung lalaki. Tapos uuwi po either January po or February next year. So, sasama daw po siya doon. She's not happy with her life right now. Oo nga po eh. Right? She is stuck. Na-stuck na siya sa kanyang with her fortune, with her life. Nalulungkot ako, Brad, na alam mo, if I can assume on behalf of your mom, di ba, just so happened that she's a mother of 3 and a husband to your dad. What she's doing is wrong. Period. Wala namang ibang, there's no way around it. What she's doing is wrong. Wala natin pangatira ng pera. But, Chong, itanong mo sarili mo, bakit siya naghahanap ng rescue sa ibang tao? Because no one among you would be there for her. Not even you, nung nagkamali siya. I understand that. You were not there as a son. Nagkamali siya bilang wife, not as a mother. Tama? Magkasiraman ng relasyon nila mag-asawa, Brad. You have to understand and you have to remember, hindi nagbabago yung katotohanan ng nanay mo yan, Brad. Not in the next million years, magbabago yan. You have to look after your mom as long as you can. Soon enough, Brad, your mom will not be around. Time flies. People go. Sometimes people do not come. They just go. One of those, di ba, people will be your mom. I can only talk to you dun sa in the light of being a son. Kasi sa iba kasi pag tatay mong kausap ko, it's a different thing, right? But I'm talking to you as a son, not as, di ba? Are you getting my point? Yes po. So talk to your mom as a son. Not because di ba, sympathetic ka sa tatay mo, but because you are a son. Alright? Yes po. You okay? You crying? Hindi naman po. Umiyak ka na para magka-ratings tayo. Ba't yung bagal mo umiyak, Brad? Ano ba yan? Nalulungkot ako, ano? Kasi nagkakamali siya because she's trying so hard to find comfort from other people. Diba? Opo. Be there as a son. I don't know when was the last time na ginawa mo ito, Brad. But we'll do it right now. When was the last time that you told your mom I love you? Or you went out of your way to tell your mom mahal mo siya? Never po yata. Okay. I want to hear you right now. Send out a message for your mom. Pronounce how much you love your mom and you appreciate her. Sige po, Papa John. I want you to dedicate few words. Your love for your mom right now. Okay? Okay. Alright. I want to hear you. Go ahead. Ma? Ma? Kung nakikinig ka man ngayon, alam mo naman na malaki yung utang na loob namin sa'yo kasi ikaw yung nag-aalaga sa anak namin. Maski dati pa, nung bago pa ako magkaanak. Kasi hindi naman kami mabubuhay kung wala ka.
Mahanap mo lang talaga kung saan ka na magiging masaya. Kasi, lagi mo na lang, kasi halos araw-araw sinasabi mo sa akin na, sinasabi mo sa amin, sinasabi mo sa asawa ko na gusto mo na umalis ng bahay kasi hindi ka na masaya. Na makakahanap ka rin ng paraan para guminawa yung buhay mo. Tama siguro si Papa Jack kasi wala ka lang kausap eh. Kasi parang hindi kami nag-i-exist sa'yo. Kung may pagkakataon ako nasabihin na mahal kita, sasabihin ko. Pasensya ka na sa pagkukulang ko. At hayaan mo, tutulungan kita sa problema mo, pag-uusapan natin yan. Buti na lang tumawag ako dito sa show na to kasi kung hindi, nasabi ko na kay Daddy. At malamang sa malamang, pinalayas ka na nga uli at magulo na uli yung buhay natin. You just said, if I have the chance to tell you, mahal kita, sasabihin mo, di ba? Sinabi mo, di ba? Opo. Brad, here's your chance. Opo. Ito na yung pagkakataon mo. Ba't di mo sabihin? Sabi mo kanina, I was listening to you, parang hindi kami nag-exist sa'yo. It's the other way around, Brad. It's your mom that does not exist para sa inyong magkakapatid. Sometimes it's very easy to overlook yung kahalagahan ng nanay mo sa'yo only because inaasahan niya na yung serbisyo niya na pag hindi niya nagawa, may mali siya. May buhay din yun, Chong. She defines, di ba, her own definition of happiness and what's success for her. What is success, di ba, for her. But she's stuck with taking care of you. Yung anak mo, tama? Opo. She renders free service. Her life is dedicated to taking care of you and the people you love kahit matanda ka na, Richard. You want the chance to tell your mom you love your mom? This is your chance, brother. Go ahead. Let everyone know. I want to hear you. Go ahead. Tell your mom. Wag mo, ayoko marinig yung parang tinatanggap ka na lang namin. Chong, that's your mom. Iniintindi ka na lang namin. She does not need your approval to understand her. For crying out loud, she is your mom. Yes, Papa. She does not need to ask for approval na, anak, tatanggapin niyo ba ako? But don't do that. That's your mom. Yes, Papa Jack. I want to hear you go ahead and tell your mom you love your mom, whatever happens. Even if this world, Brad, umikot ng pabalik, there's no changing the fact that she's your mom. Go ahead. Let's do it again. I want to hear you say, I love you to your mom, diba? Like your mom loves you unconditionally. Sige po, Papa Jack.